Balikan po natin ang naganap na impeachment trial kahapon. Makakausap natin si Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney Cayosa. Good evening, Jeffrey. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Una ko pong tanong at Attorney Cayosa, pwede ko po ba kayong tawagin sa inyong alias? Tama po ba, Attorney Egon? Wala ho naman problema. Ayan. Wala naman tayong tinatago. Attorney Egon, nagsimula na po yung mas mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice ruling. Para po ba sa inyo, isapat po ba itong mga nabitawang salita ni presiding officer Senator Chis Escudero? Dapat din po bang palitan yung mga tagapagsalita ng depensa at ng prosecution? Mabuti naman na finally issue siya ng guidelines. Kasi sa totoo lang, yung rule about sub-judice conduct ay matagal na nandyan na yan yung Rule 18 nila. Hindi nga lang masyadong pinapatupad, hindi ginilinaw at nasanay na yung ibang mga characters sa impeachment trial na ito na binaviolate nila left and right. So maganda na lininaw niya at dinagdagan ng konting ipin ng detalye na ngayon, pag lumabag ka dyan, meron kang maaring penalty, di ba? Pwede kang ma-warning o kaya magkaroon ng multa, 30,000 daw bawat pagkakamali. At maganda rin na tinukoy niya yung kasamahan niyang mga hukom na kung paulit-ulit na linalabag niyo ito, maaari kayong ma-complain sa Ethics Committee mismo ng Senado. So nakakatulong ito. It may be a bit late, but it is never too late. At sana moving on from this, ay meron mas may disiplina. Hindi naman, pero dinadagdag din natin ito, Jeffrey, importante. Hindi naman ibig sabihin ngayon na hindi na natin pwedeng pag-usapan yung nangyayari sa Senado. Hindi pwede. Karapatan natin, alalahanin ho natin yung sub-judice rule, ayon sa rules ng Senate Impeachment Court, applies only sa mga abogado, sa impeachment, mga partido, mga witnesses, at kasama na niyang mga hukom. So ito ang malinaw. Kayong mga mamamahayag, yung mga journalists at sino mang mamamayang Pilipino, ay patuloy pa na nating minomonitor ito at malaya tayong magkomento, depende kung ano ang ating pagtingin. Apo. So, Attorney, ibig sabihin po ba dito, itong mga abogado ng prosecution at depensa, hindi na po ba sila pwedeng magpa-interview outside the courtroom? Ganun po ba pwede yun? naman. Pwede ilinaw natin kasi ang bawal lang yung pag-usapan sa labas ng impeachment court yung merits of the case. Halimbawa, tatanong, ano ho ba nangyari? At sino mga testigo, anong sinabi nila? Pwede nilang ikwento sa inyo. Yung narration of what exactly happened in the court, pwede ho yun. Yung paglalatag, ano ba ang batas dito? So, paglatag ng batas, walang problema doon. Yung walang comment, ang bawal lang ho yung merits of the case. Ibig sabihin mo, mas matimbang yung aming argumento, kami ang tama, ito ang conclusion of law na yan, at yung mga merito ng mga testigo, yung bang ikaw na yung nagiging huwes. Kasi yung mga ganyan, yung pagtitiba na question of fact, question of law, weighing of evidence, at ano yung mas nangunguna o mas applicable na batas, yun, trabaho ng hukom. So yun lang ho yung bawal. Pwede naman sila magsalita. At saka naman, wag nating isipin na tikom na ang kanilang bibig. Hindi. Lalong-lalo na itong impeachment court, itong impeachment proceedings, naiiba ito kasi nga ang isang malaking pagkakaibahan, ito lantad sa publiko. Kinukuha nga yung feedback ng taong bayan, yung kanilang kasi nga quasi-political ito So wag nating kalimutan yun. Yung mga paglilinlang lang o yung bang pinapangunahan mo yung korte, palabasin mo na yun na ang totoo o yun na ang batas, yun na ang desisyon para mas fair yung taong bayan, wag naman yun kasi pinapangunahan. Yun lang ho yun. Very limited ang coverage sub-judice rule. Paano po yung mga spokesperson? Hindi naman sila kasama dito sa mga sa let's say sa defense, yung mga kumakatawan or sa prosecution, sila po ba pwede? Well, if strictly kung titingnan natin yung wording, hindi naman sila abogado.
ng partido, hindi naman hukom, hindi naman witness, edi pwede naman ho. Kasi they have to promote their theory of the case. At saka ito yan, no, whether sub judice rule o kaya anumang rule, ang mas matindi dito yung iaatake mo yung integrity and credibility of the Senate impeachment court. Mas mabigat ho yun. Apo. Attorney, ipinaalala rin po ng impeachment court na dapat impartial itong ating pong mga senator judges. E nakikita niyo pa rin po ba yung impartiality dito sa nangyayaring pagdinig? Well, matagal na nating nakikita na yung hindi naman ho lahat. Karamihan ho naman matino yung mga tahimik lang. Pero meron kasing matingkad na iilan na pretty obvious. Hindi lang ho sila may kinikilingan Sila ay nag-aabogado dun sa nila. At hindi lang pag-aabogado. Kung minsan, nagtetestigo pa sila para dun sa isang panig. So, saan ka naman nakakita ng hukom na ikaw na yung nagtetestigo, ikaw nagpapasok sa record na trabaho sana yan ng mga abogado kaya kanilang mga witnesses. So, pretty obvious ito at maintindihan sa natin, Jeffrey, kung nagkamali lang o kaya lapse lang niya na nadala ng emosyon, walang problema. Paulit-ulit kasi So nawawalan na ng kredibilidad yung impeachment court. Yun ang mas mahalagang pangalagaan ng presiding officer at lahat ng mga hukom sa Senate senator judges. So dapat naman pagsabihan nila itong mga kasamahan nila. Mabuti nga ngayon sinabi pwede kang ma-ethics committee pero sa totoo lang, Jeffrey, may ba tayong natapos sa madalian na kaso sa Ethics Committee ng Senate? Halos wala, di ba? So, that's not a realistic one. That's not a realistic remedy. Siguro para lang to deter or to temper yung partiality ng iilan sa kanila. Pero mas maganda sana kasi katungkulan at poder ng presiding judge na pag nakikita na gano'n, pwedeng sabihin, pwede niyang suwayin, pwede niyang gently remind, and then kung gusto mo ako na lang magtanong o kaya out of yan, mga gano'n ba? Kaya niya, nasa poder niya yun Mas maganda yun para kaagad na. Kasi gaya nga ng tinalakay ng isang impeachment judge at alam natin lahat, pag yan naisiwalat mo na, nasabi mo na kahit mag-sorry ka, the damage has been done, di ba? At ang damage na matindi dito, yung obvious nakikita ng mamamayan, anong klaseng korte ito na pinapayagan yung mga ahasan at harap-harapan na may kinikilingan. Yung iba, pinipilit pa yung mga testigo na sabihin yung gusto nilang ipasabi. So, sana ganoon. Opo, kahapon din at Attorney Egon, napag-usapan na yung mga alias. Naku, meron pang iba-ibang pangalan, may ngit-ngit at iba-iba pa para po ba sa inyo, paano po ba talaga ito? Dapat talakayin, itong mga alias na ito, gaano kabigat ito, paano maapektuhan ito ang kaso dito po sa isinasagawang impeachment trial? Well, hindi naman talagang masyadong isyong ano man ang pangalan niyan, ang importante is verifiable. Ibig sabihin, maipapakita ba ng nasasakdal na merong totoong taong tumanggap dito o baka naman ito ginamit lang kung ano-anong mga pangalan na para lang pagtakpan na yung perang bultuhang binigay kung saan-saan na napunta. At malinaw din ho kasi na kung may alias man yan, kasama dapat yan dun sa report ng disbursing officer ng ahensya na linalagay sa sealed envelope at sinasubmit sa COA. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na gano'n Bakit gano'n? Yan ba ghost people? O talagang wala talaga? Aso, pusa, pagong, mga chichirya. So, siguro kaya lang linalabas ng prosecution ito. Kasi nga, merong political aspect yung kaso So, para ipakita lang sa taong bayan na kung totoo ang teorya ng prosecution na ninakaw ito, winaldas, ninakawan na tayo, para bang pinagkakatuwaan pa tayo sa mga pangalan. So baka ganun ang gusto lang palabasin. Plus, siyempre, importante din na ipakita na pattern ito. Kasi paulit-ulit Kasi kung paisa-isa lang yan, mistake, di walang kapani-paniwala. Pero halos lahat na lang ng mga acknowledgement receipt kung ano-ano pinaglalagay. Oo. So, sa ordinaryong mamamayan,
hindi na naniniwala na may tao sa likod ng mga yan. Yun ngayon ang trabaho ng defense pagdating ng oras nila na ipakita meron ba talaga o wala. Ayun. Ako, so, sa Monday uli, aabangan po muli natin, Attorney, yung mga pangyayari sa impeachment trial ni VP Sara. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang gabi po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.